Sweet and sour pompano for today's lunch. Naprito ko na yung pompano at nakahanda na rin ang mga ingredients para sa sweet and sour sauce. Una, magpakulo muna tayo ng 2 cups of water. Pero kahit 2.5 cups okay lang. Hayaan muna natin na kumulo. After few minutes, ayan, kumulo na, lagyan na natin ng sugar. Ang ginamit ko ay brown sugar at tinansya ko lang para hindi naman ganon katamis. Sunod naman, tomato ketchup. Last na main component is vinegar. Syempre nga naman kasi sweet and sour. Kung may pineapple juice ka pa sana ay mas masarap. Pero syempre, wag na natin hanapin ng wala. Halo-haluin na lang at pakuluin. Pagtapos ng ilang minuto, ayan, kulo na. Ilagay naman natin ang sibuyas at saka bell pepper. Halo-haluin lang ng konti at hayaan ulit na kumulo. At habang inaantay ko na kumulo ay naghiwa naman ako ng aking pang-salad. Try ko gawin yung trending na tuna cucumber salad. Ito na yung mga nahiwa kong pipino. Ilipat lang natin sa isa pang salad bowl. Dapat pala diniretso ko na, no? Then, ilagay ko lang tong leftover na tuna kahapon. Halo-haluin. Ay, teka, mamaya na pala. Lagyan ko muna ng konting sesame oil, sesame seeds, at mayonnaise. Mas maganda sana dito yung Japanese mayo. Kaso lang, ubos na yun sa amin. Pero try kong simutin kasi sayang din. Ayan, simot na. Then, lagyan ko rin ng konting sriracha. At yun na, hinalo-halo ko na lang pagkatapos. At tikiman time. Maraming pwede pang ang ilagay dyan like lettuce, corn at kung ano-ano pa, pero sa akin, sinimplihan ko na lang. Tamang-tama naman at kumukulo na itong sweet and sour sauce natin. Kaya nilagay ko na rin yung slurry or yung mixture ng water at saka cornstarch. Ang purpose niyan ay para lumapot ang sauce. In case lang ba na hindi nyo alam. Kaya yan, after a while, lumapot na nga. So, tikman na natin. Namis na masim-masim. Siyempre alangan naman. Pero di pa nga ako nakontento, nilagyan ko pa ng konting honey. At dahil bihira nga magamit yung cooking wine namin, ay lagyan ko na rin. So ayan, malapot na siya, ilalagay ko na yung isda. Pagkalagay ay paliguan lang ng sauce at pwede din baliktarin. Actually, yung sauce na yan na nagawa ko ay para nasa 2 pirasong isda kasi yung isa ay pinirito ko nung kinahaponan and then yung natirang sauce, yun na rin ang yung ginamit ko. So guys, pwede nyo na itong try iulam at for sure magugustuhan ninyo. Thank you so much for watching and see you on the next ulam video. Bye-bye!